umaga po. Hindi kayo namista? Mamaya. Sa atin, ngayon ay sunod-sunod yung mga handaan, daming listahan. Pero, sa mga tuwing may handaan, hindi talaga nawala yung mga puminto. Masabi, magungan yung lumpia, ulang sa sausage spaghetti, matamang lechon, mga ganun na ako, sabi, hindi dinabas yung greenhouse. Tinagayin mo na alamat, mapulaan ka pa. Buti kong natambag ng panghanda. Tinagayin mo na alamat, bitbitin pa yung kutsara. Ito na yun. Din lang nung kitiring ay kulang na naman. Sandok, pati plato, dala. Isang ibanghelyong ipinahayag sa atin ng Panginoon. Isang kasalan at tandaan ng naganap. Nasabi ko ni Maria, ang nanay ni Jesus, sabi niya, kulang na yung anak. Wala nang inumin. Kaya, bagaman si Kristo ay, sabi niya, hindi pa panahon ng paggawa ng himala. Ngunit nakita niya na talagang wala na at kailangan. Nandoon pa rin yung paggawa ng ating Panginoon kung paano tuganan yung problema. Kasi problema wala ng alak. Kaya sa isang himala, ang mga himala niyang ginawa ay yung tubig, ginawa niyang alak to provide the needs na kailangan. At sabi naman nung nag-aintindi na, sabi nila, doon sa ikinasal na, sa nagkaugalian at nakasanayan, ay una munang ihahain yung mga magagandang alak, yung masarap na alak. Pag nakainom na, saka naman yung mga mababagulit na alak ang ibibigay kasi lasing na. Pero sa ganitong bagay, ganitong handaan, nakita ng mga nabibigay na bakit parang baliktad. Alam niyo, sa buhay natin, maraming mga tao na wala namang ambag sa buhay, pero maraming napupuna na sa halip tumulong, wala nang ginawa kundi puna ng puna. Sa halip na tumugon doon sa problema, ay ang nakikita na lamang ay hindi yung magagandang bagay na nagawa, kundi yung mga negatibong bagay na mayroon. Kaya mga kapatid, tayong mga Pilipino ang hirap pasayahin sa mga handaan. Ano po? Kasi you provide everything para maging maayos ang lahat. Di ba pag may mga okasyon tayo, parang nakaka-stress baka maraming bisita, baka maraming kulang, mga pagkain. Kasi sa totoo lang, sa tuwing may handaan, lagi may reklamo. Ang tigas ng kanin. Hilaw. Sino yung mga nagreklamo? Yung mga naniligain pa. Minsan yung nagreklamo, yung pang mga hindi ka. Hindi nakikita yung ano ba yung dapat natin may ambag doon sa pangangailangan ng isang tao. Kasi kadalasan, ang nakikita na lamang natin, yung kakulangan. Pero hindi natin nakikita ano ba yung pwede natin maitulong. Kaya mga kapatid, sa pagpapaalala sa atin ng Diyos, dapat tayong makibahagi sa solusyon, hindi doon sa problema. Kaya kung mayroon tayong maitutulong, ay tumulong tayo. Wala na ng ambag, wala na ng naitulong,
ng bus pa. Ano naman na hindi? Minsan, kulang naman yung plato. Pero ang pangit ng plato, hindi magdala ka ng magandang plato. Kadalasan, pinupuna natin yung mga hindi magagandang bagay. Pero sana naman, sa bawat pagpuna natin, makambag din tayo ng tulong. Problemado na nga yung tao, tapos dadagdagan pa natin ng mga komento-gimmick na nakatulong, lalong na yung stress. Kaya ito yung isang bagay na pinakita ng ina ni Jesus. Nakikita niya, wala ng alak. Pero anong ginawa niya? Kinausap na si Kristo. Dahil alam niya na makakatulong at makakagawa ng paraan ng kanyang anak para tubunan yung problema. Hindi pinas ni Maria. Diba? Kasi kung iba ba yung anong klase ng dahil, kulang man yung alak. Anong klase yung painom? Diba? Minsan, hindi na nga nag-ambag sa inumin, nagwala pa. Nakikiinom ka na lahat, nag-amok ka ba? Binasag mo pa yung upuan. Mas nakakadagdag ka ng problema. Kaya mga kapatid, maging ganun sana tayo sa mga na magiging concern sa mabubuting bagay. Di ba yung taga-intindi ay hindi naman nila alam yung katotohanan na nangyayari. Pero sabi nila, bakit yung masarap na anak yung pinahuli? Bakit hindi ito yung pinauna? Kadalasan din sa buhay natin, sino pa yung walang alam sa pinagdaanan ng tao, sila pa yung malakas manghusga. Kung sino pa yung mga taong walang ambag sa buhay natin, sila pa yung mas malakas mangialam. Amen. Amen. Bisa ka kahit ano yung ginagawa mo sa buhay, may gagawin ka man, wala. Mayroon pa rin mga negatibong nasasabi yung mga tao. Kaya kasi ikalawang pagbasa, sinabi ng ating Panginoon na ang bawat isa may kanya-kanyang kaloob. May bawat kaloob na ibibigay ang Diyos para sa atin. Para saan yun? Para makatulong. Kaya nga, sa pagpapahayag ng ikalawang pagbasa, ang bawat isa'y pinagkakalooban ng banal na Espiritu ayon sa kanyang natatanggap ng kaloob. Mayroong kaloob sa pamamahayag, mayroong kaloob sa paggawa ng mga himala, mayroong kaloob sa pagpapadaling ng mga may sakit, mayroong din kaloob sa iba't ibang nakayanan. Para saan? Sa palala ng Diyos, ang bawat isa ay may kakayanan ayon sa kaloob ng banal na Espiritu sa Kanya. Kaya kung mayroon tayong maitutulong, tumulong tayo ayon sa kaloob na ibinibigay sa atin ng Diyos. Kung mayroon kang maibigay, ibigay mo ayon sa pangangailangan ng isang tao. Kaya nga sa halip, hihilain mo siya pababa, tulungan mo na lang sa kanyang kahinaan. Mari, para kulang yung pansit ko. Dagdagi ulit. Kaya sa anong klaseng pansit yun? Ang buti ng lahok. Kung nagbigay ka ng panglahok ay tapos minsan pag hindi nabitsahan, nagagalit. Hindi na mabugali. Nagkahandaan ka, hindi ka namingkit lang. Kung pumunta ka na lang, ano ang may tutulong mo dyan? No, dapat mga ganun, kung may ano pala dyan sa inyo, ano ba pwedeng itulong mo dyan? O pwedeng magigib na lang ako. Ano kasi ako, wala man lang ang tubig. Ay, kung nagigib ka ay. Napaka-negatibo palagi ng isip ng tao. Kaya ito yung paalala sa atin ng Diyos. Na sana naman, kung mayroon tayong makikita hindi magagandang bagay, na nakikita natin na parang kahinaan ng isa, lapitan natin tulungan. Hindi gamitin yung nakikita natin hindi maganda para ipahiya yung isang tao, para may masabi lamang tayo.
Kaya mga kapatid, isang pagising sa atin, ginigising tayo ng Diyos na hindi dapat tayo masanay sa mga ganong kaugalian. Sapagkat yung mga ganong kaisipan, hindi yan nakakatulong. Nakakadagdag lang yan ng problema. Problemahin ka pa ng taong may handaan. Amen. Amen. Kaya nga mga kapatid, sa halip na negatibo tayo mag-isip, sanayin natin ang ating mga sarili sa positibong pananaw. Kaya tuloy, sa panahon ngayon, nakaka-stress maghandaan. Ano po? Kasi hindi lang, minsan hindi lang sinasabi, talagang pinupost sa social media. Tapos ito namang wala pa kaalam-alam sa katotohanan, di ba? Nakikisaw-saw din sa social media hanggang sa maglipahan na. Nagkikain na nga, picturean pa yung kain. Ano nang kasing handaan? Lutak yung kain. Tapos sa social media. Tapos sa Facebook. Wala ka nga ambag. Iba magreklamo. So, kaya mga kapatid, sa halip na i-lockdown natin yung iba, tulungan natin. Lalo higit sa mga kadugo natin, mga kamag-anak na mayroong okasyon, di ba? Na, mga kapatid, pinsan, ano magang pwede maitulong ko niyan? Hindi yung, magandaan lang. Manang imbita. Ay, kung ibitahan ka baga, mayroon kang maiambag. Pangdagdag ka lang sa mga bagay na hindi maganda. Minsan wala na ng ambag, kulang na ngayong handa, lakas pang magbalot. lakas na magbalot. Magagalit pa kung kaunti lang yung may balot. Hindi ba? Tapos abalotin mo, ay para hindi sa aking aso, para sa aking pusa. Ano, pastilyo mo, hindi makapunta. Pati kutsara, binalot pa. Kaya mga kapatid, sa halip na yung karto tayo sa responsibilidad, tumulong tayo para makagaan sa buhay ng iba. So, hindi lang ito yung may handaan, kundi sa pang-araw-araw ng buhay, lalo-lalo na yung sa mga kamag-anak natin, mga kapatid, kaibigan, kapitbahay. Na kung ano yung biyayang pinagkaloob sa atin ng Diyos, yun ang gamitin natin na may maitulong sa iba. Sapagkat napakaganda sana ng buhay kung ang lahat ay nagtutulungan. Napakaganda sana ng buhay kung ang bawat ay nag-aambag, ang bawat isa ay nag-aambag ayon sa kanyang kakayanan upang magkaroon ng kaginhawaan ng lahat. Amen. Amen. Ay yung problema kasi baliktad yung nangyayari sa panahon ngayon. Nagkanya-kanya na nga, nagsisiraan pa. Kaya tuloy, mga kapatid, ang sobrang hirap umasinso sa Pilipinas. Kasi aangat ka lang ng kaunti, ibabas ka agad. Amigo, bumili na naman ng TV. Kapili pa ng isang araw ng week, bumili na naman ng TV. Ay, wala na nga may ambag. Diba? At-chismis ko sa kulo, baka ano yun? Membro na ng sindikato. Hindi nila alam na loan lang sa card yun. Naglalaan ang tao para sa TV, para kahit paano mapanooran at sila yung TV. Sabihin pa, baka membro na ng sindikato yun. Sino pa yung walang alam sa pinagdaanan sa buhay ng tao para siya umasinso? Sino pa yung mas malakas magsalita na hindi maganda? Amen. Amen. Di ba, sa halika, uy, Mari, thank you at ikaw ay binibless ni Lord, kaya ka nakabili ng TV. Hindi ka na yung nangyayari.
na naman yun ng motor. Ba, hindi na lang ako, ay salamat Lord, may bilis ka na naman at may nakabili ng motor. Bumili naman ng motor, siya na makukuha ng pangulog yun. Kung problema ka ng pangulog, ibigyan mo. Wala ka waring pangulog o, ihulog hindi. Mga ganun sana mga positibo sa buhay. Di ba, minsan hindi na nga natin pinukumusta yun. Hindi na nga natin pinukumusta, sinisiraan pa. Kaya tuloy, kadalasan ang hirap pag-post sa Facebook ng mga achievement. Kasi minsan, kung ano yung ikakasaya mo, ikaka-highlight naman ng iba. Yan naman dito eh. So kaya mga kapatid, baguhin natin yung mindset na sinasabi ngayon ng ating Panginoon. Na sana, sabi ng ating Panginoon, you are already blessed. Binibless ka na ni Lord. Ngunit minsan, hindi mo napapansin yung blessings mo kasi ang unang-una din, napaka-negatibo ng iyong isip, napaka-negatibo ng iyong pananaw. Kaya tuloy, yung mga nakikita mo na lang ay mga negatibong bagay. Kaya wala na rin ibang bagay na lumalabas sa iyong bibig, kundi paninira na rin sa iba. Mga komentong hindi nakakatulong sa buhay ng ibang tao. Kaya pati tuloy yung tao umaasinso, nai-stress pa rin. Bakit? Sa halip na i-appreciate, sisiraan at sisiraan. Di ba, minsan nga, pag hindi mo pinautang, magagalit. Tapos pag pinautang mo, ikaw naman ang problema. Sige. Ang hirap sige. Yumaman lang, nagbago tayo ugali. So, pinautang mo naman, mas matapang pa sa iyo. Hindi nila alam yung pinag-utang ay pinaghirapan din yun. Mga kapatid, kung yung ating laging pananaw at nakikita ay mga negatibong bagay sa buhay ng tao, hindi tayo makasinso. Hindi gaganda yung takbo ng buhay. Kaya din para sa atin, ito yung itinuro din sa atin ngayon ni Kristo. Ang sabi ni Kristo, hindi pa naman sana panahon. Pero kailangan gumawa ng mabuti. Kailangan tumulong at huwag isipin ang mga hindi magagandang bagay. At ito din yung pinakita sa atin ng ating Panginoon. Huwag nating isipin kung ano yung sinasabi ng ibang tao. Dahil ang nakita ni Kristo, kailangan nating ibigay yung the best. Kahit alam ni Kristo sa kanilang kultura, kasi si Kristo Hudyo, ang sabi ng tagaintindi, ang dapat kang ibigay kasi nakainom na yung lahat, yung pangit na naalak, yung mababang uri at mababang klase na. Pero hindi yun ang iniisip ni Kristo. Ang iniisip niya, dapat maibigay yung the best palagi. Hindi iniisip ni Kristo ano yung magiging komento ng iba. Hindi iniisip ni Kristo kung ano yung magiging negatibong komento ng mga inimbitahan. Basta ang iniisip niya, kailangan ibigay kung ano yung best. Kaya mga kapatid, sa patuloy nating pamumuhay sa mundong ito, huwag natin hindi pakialaman ng mga negatibong komento sa buhay ng tao. Dapat lagi lang natin gawin kung ano ang makabubuti para sa ating sarili at sa ating pamilya. Lalo na yung mga tao nagkukomento sa iyo na hindi maganda ay wala namang naiambag. Kasi kung ang buhay at pananaw natin nakabatay at nakabase lang sa komento ng ibang tao, pati tayo magiging katulad ng iba na walang magandang nairating sa buhay. Kasi kung iisipin din natin, naku, baka magsabi na naman ng ganito, baka magsabi naman ng masama. Gawin lang natin ang mga bagay na sa tingin natin makakabuti para sa ating sarili. Gawin lang natin kung ano ba yung the best na gawin. No matter what, kung ano ang magiging komento. Ibigay natin kung ano ang
maibigay natin sa abot ng ating mga kaya. Sapagkat hindi naman natin kailangan patunayan sa iba na mali sila at tama tayo, lalo na doon sa mga taong wala namang may ambag sa buhay natin. Kung ayaw nila sa iyo, hindi mo na problema yun. Amen. Amen. Kung hindi sila nasasarapan doon sa handa mo, hindi mo na problema yun. Problema na nila yun. Kung nagkukulangan sila sa sahog ng pansit, hindi mo na problema yun. Yun lang yung kaya mo. Yun yung the best na kaya mo ibigay. Kung hindi naman masarap yung bigas na naisain, kung hindi sila nasasarapan, yun ang problema yun. Kasi yun lang yung kaya. Yun lang yung abot ko. Kaya, mga kapatid, magpatuloy tayo sa buhay kung sa tingin natin ano yung mga bagay na dapat natin gawin. Huwag tayong ma-stress doon sa mga negatibong komento ng buhay ng ibang tao. Huwag natin pakaisipin yung mga bagay na sinasabi nila hindi maganda as long as wala kang ginagawang masama. As long as na hindi ka gumagawa ng masama sa kanila. As long as na wala naman silang naitulong kung ano man yung narating mo ngayon sa buhay. Patuloy lang tayo umusad, patuloy lang abutin natin yung mga pangarap, at higit sa lahat, patuloy lang natin i-enjoy yung buhay natin. Di ba kaya nga tayo nagsiselebrate kasi gusto natin magkaroon ng kasiyahan. Kaya nga tayo nagkaroon ng handaan kasi gusto natin i-celebrate yung mga achievement natin sa buhay. Kaya nga tayo naghahanda kasi nga gusto natin i-celebrate, lalo na yung mga birthday, di ba? Gusto natin i-celebrate yung birthday natin. Kaya tayo nagpapakain, kaya tayo nagpapainom kasi gusto natin sa araw na ito, masaya tayo kasi birthday ko at magpapasalamat. So kaya kung ano man yung sa abot ng makakaya natin, gawin natin masaya ang bawat okasyon sa buhay natin kasi tayo yung may selebrasyon. Kaya kung hindi sila natutuwa sa handa mo, problema na nila yun. Amen. Kaya kung may handaan, gawin ng stress sila ng iyong buhay. Kaya kung may gusto kayo i-celebrate, i-stressin nyo yung sarili. Hindi nyo kailangan mangutang sa card para may bungkang handaan, para wala lang masabi yung mga inimbitahan mong hindi naman nagdampag. Amen. Kundi i-celebrate mo maging masaya ang bawat okasyon sa buhay mo. At higit sa lahat, yung mga achievement mo sa buhay. Kung i-celebrate mo yung mga achievement mo sa buhay, i-celebrate mo masaya sa abot ng iyong kakayanan. Kung hindi sila natutuwa, wala ka nang pakinig. Di ba? Ang importante, naging masaya ka. Kung hindi sila nagiging satisfied sa celebration, problema mo na yun. Ang mahalaga na nakapag-celebrate ka. Sapagkat ang katotohanan sa buhay natin, mga kapatid, may gagawin ko man o wala, may masamang pa rin komento sa buhay mo. Amen. Amen. Kaya magpatuloy lang tayo, gawin lang natin yung the best na nakabubuti at nakapagpapasaya para sa akin. Sa pangalan ng Ama ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat para sa sumasampalataya. Tayong lahat. Sumasampalataya tayo sa isang Diyos sa mga makapangyarihan. Nalumigan ng langit at lupa at ang lahat ng nagiging dati. Sumasampalataya tayo sa isang Panginoong Jesucristo. Bukod na anak ng Diyos na mula sa Ama paluman ay simulang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos sa totoo, buhat sa Diyos sa totoo. Inanak ibigay kami sa pagkalos ng Ama. Sa pamamagitan niya ng pagkakahat. Para sa ating mga tao sa ating kaligtasan, ngayon siya buhat sa langit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay pinanganak siya ng may tao. Ipinako sa kulusan ng alang sa atin ng panahon ni Poncio Pilato. Nagpakasakit ng matay at nilibig, at muling nabuhay sa ikatlong araw sa katuparan ng mga kasalanan.
magbasa sa langit na lubog sa kalanahan, at maniglalagay ng maluwalhati, upang makuha ng mabuhay at makatay, at ang kagayan niya ay walang hanggan. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon at tagapagbigay ng buhay, na nagbubuhat sama. Sinasamba siya at niluwalhati kasama ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Nananalig tayo sa Iglesia Banal, Katolika at Apostolika. Naniniwala tayo sa isasalingay sa kapagkakatawad ng mga kasalanan. At hinihintay natin ang mga pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay ng walang hanggan. Amen. Magsiluwag po ang lahat para sa panalangin ng dama. Manalangin tayo para sa buong Iglesia ni Jesucristo at para sa lahat ng tao ayon sa kanilang pangailangan. Makapangyarihan at walang hanggan Diyos, itinuro mo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita na manalangin at magpasalamat para sa lahat ng tao. Isinasamo namin sa iyo tanggapin ang aming mga panalangin na iniaalay namin sa iyo, maka-Diyos ng kamahalan. Manalangin tayo. Panginoon, ay ang aming padalanan. Idinadalangin namin ang iyong mahal panghalatang Iglesia, lalo-lalo na ang Iglesia Filipina de Vegentes bayan ito. Puspusin mo ito ng katotohanan, katiliran at kapayapaan, at ipagkaloob mo sa lahat ng sumasampalataya sa iyong banal na pangalan, na magkasundo sa katotohanan ng iyong banal na salita, at sama-samang mamuhay sa pagkakaisa at pag-iibigan. Manalangin tayo. Panginoon, ay ang aming padalanan. Bigyan mo ng biyaya ang makalangit ang lahat ng obispo, pari, diakono at mga seminarista. Lalong-lalo na si Joel Porlares, ang aming obispo Maximo, si Right Reverend Arnold Damayan, ang aming obispo Diocesano, at si Reverend Father James Mungala na aming pari. Sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at pagtuturo, ay maipahayag nawa nila ng pagkatapatan ng iyong tunay na bibigay buhay na salita at mapamahalaan ang iyong mga banal na sakramento. Manalangin tayo. Panginoon, ay ang aming padalanan. Isinasamo rin namin na patubayan mo ang mga puso ng lahat ng bumuno sa pamahalaan ng bayan ito at sa iba't ibang bansa. Magpasya naman sila ng buong talino at may katarungan at mapalaganap nila ang kalayaan, kapayapaan, kagalingan ng iyong bayan. Manalangin tayo. Panginoon, ay ang aming padalanan. Sa sakatauhan ay pagkaloob mo ang iyong makalangit na biyaya, lalong-lalo na sa nagdiriwan at magdiriwan ng kanilang karawas na June Marie, Nate Mark Sales, Hazel de los Santos, Christian J. Manalo. At sa kongregasyong ito, tigil at tanggapin nila ang iyong banal na salita na may kababaang loob at masunuring puso at paglingkuran ka na may katapatan sa lahat ng araw ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, ay ang aming padalanan. Isinasamo namin, Panginoon, sa iyong kagandahang loob, bibigyan lakas at tulungan ang nasa ligali, kalungkutan, may sakit o kapansanan. Manalangin tayo. Panginoon, ay ang aming padalanan. Inaalaala namin sa iyong harapan ang iyong mga lingkod na sa kabilang buhay na sumasampalataya kay Kristo. Isinasamo namin ikaw at sa kanila ang patuloy na pagyabong sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo. Manalangin tayo. Panginoon, ay ang aming padalanan. Pinupuri rin namin ang iyong banal na pangalan para sa lahat ng iyong mga santo. Bigyan mo kami ng biyaya upang makasunod sa kanilang makukuting halimbawa at kami kasama na rin karating nawa sa ganapan ng iyong banal na kaharian. Tugurin mo ang aming mga panalangin, alang-alang sa Kanya na lagi ng buhay, upang mapagitan para sa amin. Siya na iwanan at aming magpagligtas na si Jesucristo. Amen. Mga kapatid, tayong katawan ni Kristo sa pamamagitan ng isang Espiritu, tayong lalapit ng isang katawan ng kaibinyagan. Piling natin ang pagkakaisa na dulot ng Espiritu sa bigis ng kapayapaan. Ang kapatid,
Nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mapagyan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Buong kagalakan ay andog natin sa Panginoon ang karangalang nararapat sa kanyang pangalan, tayo magdala ng